What's up guys? May follow up tayo guys sa totoong pagkatao nung Sampaguita vendors, no? Benalita na guys, benalita na. So gusto kong masupalpal ang sarili ko. No, masupalpal ang sarili ko kasi marami nagbabas sa akin eh. Ganun. O di, tara, pag-usapan natin yung totoong pagkatao ng Sampaguita girl. Sige. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. At kung baka magulat kayo, bago kayo sa channel ko na may mahabang buhok, nakasando, naka-earring at nagkiklaim na security officer, security guard, dahil ako ay isa na pong retired po, palagi ko pa sinasabi para hindi kayo magtaka. At gumagawa po ako ng mga topic na regarding sa mga security guard. Ayan po ang channel ko, dalawin nyo, pindutin nyo po yung playlist. Pag napindot nyo yung playlist guys, yan ang lalabas. Pag lumabas, punta kayo sa Security Guard Matters. Ngayon, kung gusto naman nyo makilala kung sino itong ingot-ingot na nagsasalita sa harapan nyo, marami tayong video dyan guys na magbibigay sa inyo ng hint kung sino ako at maniniwala ba kayo sa akin tulad ng pag-uusapan natin. Nag-react ako nung video guys regarding do sa viral video. Ayan, viral video na yan. At maraming nagbasa sa akin. Dahil ako isang security guard guys, ako yung nakaintindi sa kalagayan ng security guard. Pero ganun pa man guys, dahil sa pangyayari, ang gwardya ay diniin ng diniin. Halos lahat nagalit. Ako lang yata ang gumagawa ng video na parang pumabor sa gwardya. Then, well, para mapatunayan ko sa inyo na may logic yung aking pinaglalaban, dahil galing ako sa gwardya guys. Galing ako sa gwardya. Alam ko ang buhay ng gwardya. Okay, base sa balita. Binalita na yan guys. Sabi ng balita ay hindi na raw minor de edad ang naturang Sampaguita vendors. Desyembre, humarap hindi na minor de edad. Okay? Ang mga magulang ng Sampaguita. At base sa balita, nilinaw nila na hindi na minor de edad. apat silang magkakapatid. 22 anyos na ito. At first year college may kakambal. Okay. Sa isang private school sa Maynila. Norin natin. 22 years old ang bata yan. Yan ang balita. Desyembre, humarap sa mga taga-DSWD ang mga magulang ng Sampaguita vendor. Nilinaw nila na hindi na minor de edad ang anak, kundi 22 anyos na ito. At first year college ito sa kurso. Tama ba? First year college ito sa kursong medtech sa isang private school sa Maynila. Apat silang magkakapatid at may kakambal. Okay. Ngayon guys, sabi sa balita, totoong estudyante ang naturang babae. At sabi sa balita, ay sa private school sa Maynila nag-aral. Okay? Panoorin niyo yung balita. Ito yung kwan guys, ayan o. Yan yung kwan ng balita. Okay? Private school, hindi binanggit yung school. Okay? At sabi sa balita, 36,000 ang kanyang tuition fee bawat semester. At dalawa silang kakambal. Ang isa ay mid-tech. Ang kakambal, yung na-involved ay mid-tech. Yung kakambal niya ay nursing. Sana all. Okay. Ito yung sinasabi ko guys na hindi patas ang mundo, especially sa gwardya. Okay. Alright. So, siyempre ako, nag-imbestiga ako. Kasi, ang dami ko nakitang butas sa balita. Wow! Kambal sila, apat sila magkakapatid, nag-aral sila sa private school. Bakit hindi binanggit yung private school? Ayaw nilang mabanggit yung eskwelahan. Okay, fine. At mid-tech at nursing. Alam niyo ba yung mga kurso na yan guys? Kung gaano kamahal yan? Yan ang balak na kukunin ng bunso ko, yung mid-tech. Ngayon pa lang, nakakalbo na ang lahat ng balahibo ko. Ay, hindi natatanggal pala yung lahat ng ngipin ko kasi may buhok pa naman ako eh. Anyway, ngayon pa lang hindi pala nag-enroll yung anak ko. Okay? So, 22 years old. Ito naman ang nakita kong video guys. Tingnan nyo kung tugma ba to sa mga
sa mga description sa balita. Okay? Una, sa Mega Mall, may nakita silang isang bata na kamukha. Halos pareho. Di ko alam kung siya yan o talagang kuhan. Eto guys. Ito, binidyo ko para kung sakali na meron nga pong gustong tumulong kay Jenny na may mabuting kalooban dyan sa pag-aaral niya, no? 200 pesos. O yan, para kahit pa paano makatulong sa'yo, no? Sana kung ano, di uwi ka na kasi yung umulan eh. Okay. So parang ginagawa mo, gusto mo matulungan yung mama mo. Anyway, ilang taong ka na, Jenny? 16. Okay, pero hindi halata ha. 16 ka na, okay. Ako na yung video natin kung sakasakali. Okay guys. Mayroong mabuting kalooban Una-una, dyan na pagtingin ito namin para yung babae. matulungan natin si Jenny Garcia. Tama? Pagtingin namin yung babae. Saan ka nag-aaral? Ayun. Pagtingin namin yung babae. Okay, nag-aaral si Jenny sa Pugad Lawin High School. Uniforme niya pareho. Uniforme niya nasuot pareho. Sa layo nito ah. Yung mukha niya pareho. Hindi ko sinabing siya yun ha. Jenny nag-aaral. Okay. Tapos Nakita nyo? sa Una-una, Mega Mall. tugma sa sinabi niya. Apat. So, pang ilang ka? Una-una, tugma sila. Panganay ka. Marami kakambal ka. Okay. So, Hindi totoong 22 years old kung tutusin. Hindi ko alam kung kailan yung video na yan. Ha? At grade 10 yung bata. Pugadlawi nag-aaral high school. Underage. Okay? Alam nyo kung gaano inapi yung security guard na which is nagtatrabaho lang. Pinalabas nila lahat na walang butas yung bata. Doon pa lang sa balita guys, halatang tampered na ang lahat ng impormasyon. Sorry ha, sorry. Pasensya na kayo dahil yun ang nakikita kung may mga butas. Alam kong pinalabas nilang 22 years old na yon dahil para hindi masilipan na underage, inuutusan nila yung mga anak nila. At ang layo, Muñoz to Mega Mall, marami akong encounter dyan. Habang kumakain ako sa mga fast foods, may lumalapit. May nagtitinda ng bullpen, nagpapaawa, nagkukuhan. Kaya ako hindi ako nagkukuhan dyan. Kung tutuusing mid-tick ang kurso ng babae at ang kambal niya nursing, sana all. Sana all. Alam niyo ba guys, ang aking anak, hindi ko pinagyayabang dito. Iyayabang ko na sa inyo kahit hindi ko ipagyayabang. Mula nung elementary hanggang nag-college siya, hanggang nag-high school siya, hanggang nagtatap yan. Pero ngayon, may video ako sa anak ko kung paano kami humahanap ng scholarship sa anak ko. Dahil nga, ang balak namin, magmimidtik nga siya kasi preparatory para sa doktor. Hirap na hirap kami kumuha. Okay. Samantalang sila dalawa kakambal, midtake at saka nursing. Mukhang hindi tugma doon sa kuwana. Pero description pareho. Okay guys, description pareho. Yan ang sinasabi ko na ako lang mag-isang nagdidepensa doon sa gwardya. At maraming nagagalit sa akin. No? Oo, nandun na tayo. Mali yung nangyari na nagawa ng gwardya. Sabi ko may follow-up video ko dyan na paano gumalaw nang hindi ka mapasama. Kasi napapasama talaga ang security guard. Napapasama. Pero minsan nga talaga, nakakagawa ka ng galaw ng yung tinatawag na call of your duty na. Okay, call of your duty. Pero sa mga balita sa TV, pinapalabas nila na ang gwardya ay parang hindi makataong gawain. Pero hindi nila alam, nagkalat na sa mga malalaking mall, sa malalaking mga kainan, ang mga ganong style ng kuhan. Ito yung picture ng babae nung pinaalis siya. Oh. Kung nagtitinda siya ng sampagita, bet may nakalagay sa karton niya na mamamasko ako. Ayan oh. Oh. Diba? So nagtitinda siya at the same time ano ba, nangihingi ng tinatawag na donasyon? Ano ba? Guys, mahirap nga lang din kami, sabi ko nga. Yung anak ko ngayong bunso,
ang daming inaplayan na mga scholarship hanggang ngayon hindi pa natatanggap. Pero hindi pa rin kami tumitigil. In case na matanggap ang bunso ko nagtitinda sa eskwelahan niya ng mga pagkain. Sabi ko na, huwag kang mahiya. Alang-alang sa iyong kinabukasan. Pero hindi ko sinabi, nak, magpalimos ka sa daan, or nak, magganito ka, gumawa ka ng pamaraan na para maawa sa tao. Hindi. Bakit? Tingnan lang ninyo yung mga tao, mga may kapansanan, hindi gumagawa ng ganung kuwan. Pumapatas. Diba? Yan lang din ang gusto kong ipatid sa mga video ko. Na ang mga gwardiya nagtatrabaho, lahat ginawa para lang sa serbisyo, pero at the end of the day, walang kakampi ang mga gwardiya. Hindi man lang binibigyan ng madinig. At ngayon, tinutugis pa siya ng kuwan ngayon. Pagpakita ka kay kuwan. Siyempre natatakot ka. Kahit naman ako, matatakot ako. Pulis na yun eh. Yung aking lisensya, ano na mangyari, aking hanap buhay. Ma-expose yung mukha ko. Ay, wag tanggapin yan. Yan yung viral video doon sa Mega Mall na kinuha niya yung babae. Ganun. Pero kung sa tutuusin guys, kita naman niyo yung video kung paano siya hinapasampas ng babae at nag-maximum tolerance siya. Pero masama pa rin niya ang tingin ng mga tao. Anyway. Pero isa lang nakakaintindi sa kanya, ako bilang gwardiya din. Kasi pinagdaanan ko yan. And I hope na huwag na magdagdagan yung basir ko. Masakit din sa puso eh. Parang ko na ko eh. Tumahimik ka! Isa ka rin! Ginaganon ako sa bas-bas sa akin. Agay. Anyway, sana magbigay liwanag sa inyong kaisipan tong video na to. Kasakit eh. Bye-bye guys. Bye-bye.